pagtitest ng rectifier gamit yung digital tester. No, ito lang meron ako, pwede rin na may analog. So, napakasimple lang nito mga paps. No, sa mga gustong matutunan paano mag-test ng ng rectifier gamit ang digital tester. So, ang gagawin nyo lang mga paps, kung digital tester ang gamit nyo, katulad sa akin, isiset nyo siya ng diode. Ayan, diode dyan. Isiset nyo siya. So, gagawin nyo ganito mga paps. Bago tayo magsimula ng pagtetest ng rectifier, papaliwanag ko lang sa inyo yung bawat kulay na yan, ng wire na yan. Okay mga paps, para itong tinuturo ko ay rectifier to, full wave full wave, kasi meron kasing ganito na half wave lang, wala yung bali 4 wires lang to, ito kasi 5 wires to, tapos may yung black na yan may purpose yan, kasi ito yung full wave, yung itest natin, pero yung proseso naman ng pag-check pares lang din naman, pinagkaiba lang naman is yung mayroong accessories wire. Ito kasi itong black wire nito, ito ay kinokonekto sa accessories wire. Okay, so ganito mga paps, explain ko lang sa inyo, no? Itong red, ito yung output niya ay papunta to sa baterya para magbato o i-charge yung baterya. Ito yung responsible, yung red na to. Okay, tapos itong yellow, pink, or minsan puti ito paras lang din naman yan. So itong yellow tsaka pink, ano yan, AC yan, input yan papunta dito sa rectifier. Galing ito ay yung kuryente nito, itong dalawang dilaw tsaka yung pink, galing yan sa stator. So papasok yung AC dito sa rectifier, tapos ito lalabas dito, ko-convert ng rectifier, lalabas dito 12 volts papuntang baterya. Okay, tapos to ay ground. Yan. Okay, yung green, ground yan. Tapos to, sinabi ko na kaganina, accessories wire. Ang purpose naman nito ay protection sa baterya. Dapat ito kinokonekto sa accessories wire. So pag hindi nyo kinunik yan, maaaring tapos nagkaroon ng problema yung rectifier, pwedeng masira yung baterya o ma-overcharge. So ang trabaho nito ay protection ng baterya, no, para hindi masira. Ilang mga paps. So ayan, simulan na natin, mahaba na yung video. So ganito mga paps, kung isa-set nyo yung digital tester nyo sa diode. Okay? So ganito mga paps, simulan natin sa red. Itong unang test natin is yung black ng test proof, lalagay natin sa red wire ng rectifier. Titest natin, dapat ito tapos yung red naman lalagay natin titest natin dito sa yellow tsaka sa pink or white, no? Dapat may value siya. Okay, ulit ko, yung negative ng test proof lalagay natin sa red ng rectifier, tapos titest natin to, dapat to may value. Yan, may reading. Yan, ibig sabihin niya goods yan. Pagbalik rin naman natin yung positive or yung red test proof, lalagay natin sa red wire ng rectifier, dapat to walang value, asing zero, walang response. Okay, so pag meron, may problema to, dapat walang response o walang value. So ibig sabihin goods, yung goods din, no? Ito lang dito nyo. Okay na tayo doon, no? Tapos to namang
red, tsaka yung red to proof. Testin natin yung ground. Dapat wala. Okay, kasi output to eh. Output tong red eh. Magbabalik ka rin natin. Yung black test proof, lalagay natin sa red kasi output yan. Dapat meron value yan. So, 0.9. So, ibig sabihin, goods pa. Goods pa to. Okay? Tapos ito naman, dapat wala tong value, no? Goods, wala rin value yung black. Ganun din, wala rin value. Wala rin. Tapos dito rin, wala rin. Dapat. Pagbalik ka rin naman natin. Okay. Wala dapat. Wala dapat. Wala dapat. Okay. Ibig sabihin, sana nasundan yung mga paps ha. Ibig sabihin yung sa goods tong rectifier natin. Goods siya. So, gano'n lang kasimple mga paps mag-test ng rectifier kung gusto yung makasigurado talaga, no? Pero sabi ko nga sa inyo, ang pinakamagandang paraan at mabilis na paraan kung meron kayong voltmeter sa motor nyo, no? Kasi kung may voltmeter kayo sa motor nyo, in-start nyo yung motor nyo, no? In-start nyo, dapat hindi bababa sa 13 volts hanggang 14.7. Basta wag lang lalagpas ng wag lang aabot sa 15 volts yung bato ng charging. Kasi pag umabot sa 15 volts, ibig sabihin overcharge naman yun, hindi naman maganda yun. May problema sa charging system. Basta pag in-start nyo yung motor nyo o umaandar yung motor nyo, dapat nasa 13 siya. Pero kapag nasa 12, naka-start yung motor, tapos nasa 12 lang siya, o mahigit, basta nasa range lang siya ng 12, kahit 12.8 pa yan o 12.5 pa yan, basta nasa 12 siya, may problema yung charging system nyo. Ang chichikin nyo na dyan, dalawa lang. Wiring nito, maaari kasing maluwag. Wiring, yung socket ng rectifier, no? Or ito mismo. Gagamit na kayo ng, pwedeng gamitan ng tester, digital tester, or pag na-check nyo naman na goods naman talaga, isa na yung checking, baterya na. Yung battery na mismo. Kasi yung baterya naman ng motor mga paps, ang pinakamatagal na nito, swerte mo lang tumagal to ng 3 years. Pero kadalasan yan, nasa 1 year mahigit or 2 years or mahigit 2 years, swerte mo na lang kung aabot siya ng 3 years. So kadalasan pinakamatagal na yan. Swerte kung umabot pa lumagpas pa ng 3 years, di goods, no? Swerte mo dahil umabot ng ganun na ng baterya mo. Pero kadalasan lang naman yan, umaabot ng talang 2 years to 3 years. Pero depende pa rin sa gamit mo, no? Kung marami kang accessories sa motor mo, apektuhan din yung lifespan ng baterya mo, no? Depende rin sa gamit, no? So ilang mga paps, no? Sana may napulot kayong kaalaman sa ginawa kong video, at sana wag yung kalimutan suportahan yung channel ko, at sa mga subscriber ko na laging nakasuporta, laging nakatutok sa o nakaabang sa video na ina-upload ko, maraming salamat po sa inyo, lalo na yung mga nanonood. Maraming salamat po dahil sa inyo, ginaganahan tayong gumawa pa ng maraming video. Ilang mga paps, maraming salamat, and kayo lagi, Ride safe. Bye bye.